kilala nilang bukis, naiipit nila na ibaliktad, di ba? So, kaya yan may way eh. Kung alam niyo na kung saan siya tumataya, kasi openly naman alam niya kung saan taya yan. Lalagyan niyo na ng warning yung mga tinatayaan yan. Make it difficult for him to bet, di ba? Gumamit na siya ng ibang account, di ba? Hindi niya nang pwedeng ipagyabang yan, di ba? So, wala akong takot head-on siya eh. Di ba? Miski na badmouth niya ako, wala na akong pakialam. Ang pakialam ko lang, itong industriya na kinalakihan ko, na miski na nandito ako sa abroad, yun pa rin ang aking bisyo. Mahigit 40 years na ako sa industriya. Hindi lang isang tao ang yuyurak. Kasi alam ko eventually, magkakaroon na to ng mas malaking... Pag lumaki lalo ulo niya, mas maraming lalong skandalong papasukin yan. So sana mabawasan natin yung mga ganyang insidente. Ngayon, going back to sa gulo sa mga horse owner, do what is right, di ba? Unfair yan sa mga nakabili na ng imported, di ba? You don't change the rules in the middle of the ball game because you're not winning, because you're not just winning do sa mga rules. Hindi ganun. Panay self-centered lahat ito eh. Di ba? At least dapat may stability yung rules. Dapat at least 1-2 years. Hindi yung in the middle of the ball game, nakabili na kami ng ganito. Di ba? Pinagaganda natin ng stock natin dito sa Pilipinas. Tapos gano'n, kayo nga na breeder, dapat nga nabili kayo ng imported kasi breeder kayo. Pinagaganda nyo yung stock. Pero anong ginagawa nyo? Ni-recycle din nyo yung local. Di ba? Tapos yun din ang ginagawa nyong stallion, yun din ang ginagawa nyong di ba? Tapos pa natatalo kayo ng mga mas mamahalin na tumataas ang antas ng karera sa Pilipinas ng klase ng kabayo. Hindi kayo kayong hihila pababa, di ba? Yan ang real talk. Alam ko naman tatamaan kayo diyan eh. Di ba? Kayo ay kaibigan ko lahat. Di ba? Kaya nga wala akong tinitira dito na kung as much as possible na kaya kong iwasan na tirain ng mga horse owner dahil sa respeto ko sa inyo. Pero wala eh, gaya nung sa vlogger nun, grabe lapas na nga nitong horse owner na to. Diba? Dati nga yung isang linap... Pero kailangan maging fair. Diba? Yung mga taong naaabot niyan, diba? Hindi ko sinasabing yung pagkakaibigan nyo ano nyo, dahil mga kaibigan nyo eh. Pero syempre may hangganan yan eh. Diba? May hangganan kung hanggang saan kayo magpapagamit. Kasi ginagamit lang naman kayo lahat eh. Sa kanyang hanap buhay. Kasi kung mga hanap buhay, yan talaga openly na yung kanya hanap buhay, so gumagamit siya ng tao. Kaya nga may karapatan ang komisyon through Chairman Relly na imbestigahan kung sino yung mga hawak nitong mga hinete. When I say hawak, hindi basta kaibigan, kasi alam ko, kaibigan niya si Jeff. Pero si Jeff, wala namang payroll dyan. Diba? Yung sinasabi ko sa yung mga hineting naka-payroll, yung mga inaabutan na padalaw-dalawa, 5,000 kada, may mga ganun eh. May mga trainers din na ganun. So, dahil nun, yung alam ko, malapit yan doon sa isang trainer, doon sa dating hineting trainer, na ngayon ay nasa malaking kwadra. Yung malaking kwadra na yun, lagay na natin, tago natin sa kulay, pulang divisa. Chinese. Kasi po nga pula eh. Diba? Isipin mo, alam ko, nananaya yun. Diba? Isipin mo, mas malaki pa tinatamaan doon sa Chinese na yun. Kasi nga, unang-una, yung trainer, hawak niya. Yung kaibigan namin, yung kumpare ko, minsan nauuto-uto niya. Na ginagamit lang niya, alam ko naman, na para sa kanyang purpose. So, nakaibigan din ng Chinese na yun. So, hindi ko lang alam, pag nalaman ng Chinese na to, na mas malaki pa tinatamaan sa kanya, siya yung naghihirap. Nagmumukha silang tanga sa karera. Mga sugarol yan. Kasi tandaan nyo, kaya kayo nagbabiyahe, kaya kayo nagpapababa, dahil gusto nyo pag tumama kayo, malaki. Pag kinain din yung inyong taman ng mga ganyang klaseng tao, nasakyan kayo ng nasakyan, di sayang din ng 3-4 na pisong dividendo na diferensya. Diba? Imbis 15 ang ibibigay, nagiging 11. Diba? So, sana mag-isip kayo. Ako, wala akong pakialam. Hanap buhay niyan. Pero, nakita ko lang,
yung paglalapastakan niya sa tao, yung ubod niyang yabang, di ba, yung kala na, ano, sana po, remember to be good because God is good all the time. O, laban-laban na. Sige. Kana na to. Alright, see you guys.